Karaniwang tumatakbo ang mga courtroom sa batas, tuntunin at hatol. Ngunit sa araw na ito may kakaibang nangyari. Nang pumasok ang boxing legend at senador na si Manny Pacquiao sa courtroom ni Judge Frank Caprio, walang nakapag-expect sa susunod na mangyayari. Sa una, mukhang ordinaryong hearing lang. Tahimik at propesyonal ang judge, tahimik na naghihintay ang mga tao. Pero nang magsimula magsalita si Manny, hindi tungkol sa sarili niya, hindi tungkol sa mga tagumpay niya, kundi tungkol sa mas malalim na bagay. Sa ilang minuto lang, tumagos ang mga salita niya sa katahimikan ng kwarto. Nakinig ang lahat, nakatutok ang mga mata sa kanya, at nangyari ang hindi inaasahan. Si Judge Frank Caprio, kilala sa karunungan at kalmado, hindi na nakapagpigil ng luha. Higit pa ito sa courtroom moment. Ito ay aral tungkol sa kababaang loob, habag, at tunay na kahulugan ng hustisya. Samahan ninyo ako dahil ang susunod na sinabi ni Manny ay mag-iiwan sa inyo ng walang salita. Ang courtroom ni Judge Frank Caprio ay puno ng karaniwang ingay. Sunod-sunod ang mga kaso ng parking ticket, maliit na violations, at pusong pakiusap. May mga bulungan sa likod habang naghihintay, habang si Judge Caprio ay namumuno ng may kalmado at kabaitan. Pero may kakaiba nangyari. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang hindi inaasahang tao. Simple lang ang suot, pangkaraniwang shirt at slacks, si Manny Pacquiao. Sa una, hindi siya agad nakilala ng marami. Walang boxing gloves, walang championship belt, walang entourage na karaniwan sa celebrities, mukha siyang ordinaryong tao lang, pero may ilang hinga sa crowd. Mabilis kumalat ang bulungan, si Manny Pacquiao ba yan, ang world champion? Ano nang ginagawa niya dito? Kahit si Judge Caprio ay sumandal pasulong, inayos ang salamin para kumpirmahin ang nakikita niya. Ngumiti siya ng mainit at sinabi, "Well, this is a surprise, James Pacquiao. Welcome to the courtroom. May I ask what brings you here today?" Tumahimik ang buong kwarto. Inaasahan ng lahat na may legal issue siya o bisita lang. Pero ang paraan ng pagtayo niya, kalmado, mapagkumbaba, parang may mabigat sa mga mata, nagbigay ng hint na may mas malalim na mangyayari. Linawin ni Manny ang lalamunan, matatag pero mahinahon ang boses. Hindi siya narito para sa fame o para sa sarili. Narito siya para sa iba. Para sa isang hindi makalaban para sa sarili tulad ng paglalaban niya sa ring. Habang nagsasalita siya, lumambot ang mga mata ni Judge Caprio. Gumalaw ang mga tao sa upuan, nararamdaman na hindi ito ordinaryong kaso. Hindi ito si Manny Pacquiao na boxer. Ito si Manny Pacquiao na tao. Ang taong galing sa kahirapan, nakakaalam ng hirap ng ordinaryong tao, at gumamit ng boses para sa hustisya at habag. At kahit hindi pa alam ng lahat sa courtroom na iyon, makakasaksi sila ng sandaling makapangyarihan na magpapaiyak kahit kay Judge Frank Caprio, ang lalaking kilala sa karunungan at kalmado. Ang susunod na sinabi ni Manny ay nagpaiwan ng gulat sa buong courtroom. Tahimik na tahimik ang courtroom, lahat ng mata nakatutok kay Manny Pacquiao, habang nakatayo siya sa harap ni Judge Frank Caprio. Hindi ito basta katahimikan. Mabigat ito, puno ng paghihintay. Sumandal pasulong ang mga tao, lihim na itinaas ang cellphone para i-record ang parang simula ng hindi makakalimutang bagay. Huminga ng malalim si Manny bago magsalita. Hindi malakas o utos ang tono niya tulad sa mga stadium. Tahimik lang, parang pribado, para maramdaman ng bawat isa ang bigat ng mga salita niya. Your Honor, simula niya ng may respeto, bahagyang yumuko. Hindi po ako narito para sa sarili ko. Narito ako ngayon dahil sa isang pamilyang nahihirapan. Pamilya na nakilala ko hindi pa matagal. Mga masipag, matapat na tao, pero hindi mabait sa kanila ang buhay. Huminto siya at gumalaw ang mga tao sa upuan. May babae sa likod na pinunasan ang luha gamit ang tissue. Hinila na agad ng kwento ang puso nila. Nagpatuloy si Manny. Malaki ang multa nila sa maliit na bagay. At ngayon, pipiliin nila kung babayaran ang penalty o magkakain ang mga anak nila. Hindi ko kayang manood lang dahil alam ko eksakto kung ano yung pakiramdam na yun. Tumaas ang tingin ng judge. Mas lalong interesado. Alam ng lahat ang kwento ni Manny bilang fighter, pero ilan lang ang nakakaalam ng lalim ng hirap niya bago sumikat. Binuksan ni Manny ang pintong iyon. Noong bata pa ako, sabi niya, medyo naputol ang boses. Nagtitinda ako ng tinapay sa kalye. Wala kaming lahat.
Minsan, buong araw kaming walang kain. Alam ko kung ano ang ma-judge dahil lang sa kahirapan mo. Alam ko kung ano ang maparusahan kapag sobra na ang parusa ng buhay sa iyo. May mahinang hingal sa courtroom. May bumulong, kanyang sariling kwento ang sinasabi niya. Ang iba, nakatitig lang, gulat sa kababaan niya. Tumungo si Manny saglit, tapos tumingin ulit kay Judge Caprio. Kumikinang ang mata niya sa sinseridad. Your Honor, hindi na kailangan pa ng parusa ang pamilyang ito. Kailangan nila ng habag. Kailangan nila ng awa. Kasi kapag nagpakita tayo ng awa, hindi lang isang pamilya ang natutulungan natin. Ipinapaalala natin sa mundo kung ano talaga ang hustisya. Pinisil ni Judge ang labi. Kilala siya sa habag, palaging tinitingnan ang diwa ng batas, hindi lang ang letra. Pero ang mga salitang ito mula kay Manny, na nakaranas ng hirap na sinasabi niya, mas tumama pa. Nakabitin na ang lahat. May tumango sa pagsang-ayon, may bumulong ng dasal. May lalaki na bumulong, kaya siya tunay na champion. Ang asawa ni Manny, tahimik na nakaupo sa likod, pinunasan ang luha. Nakita na niya ang lakas ng asawa sa ring ng maraming beses, pero iba ito. Ito ang lakas ng lalaking gumagamit ng boses para sa hustisya, hindi kamao. Habang nagpapatuloy si Manny, lumakas ang boses niya pero nanatiling kalmado. Hindi natin masusukat ang halaga ng tao sa pera sa bulsa niya. Hindi natin husgahan ang dignidad niya sa hitsura niya. Hindi dapat martilyo ang hustisya na dinudurog lang ang mahina. Dapat itong kamay na nag-aangat kapag nadapa sila. Sa puntong iyon, hayagan ng nagre-record ang mga cellphone. Walang gustong makaligtaan kahit isang salita. Nagbago ang hangin sa kwarto. Ang ordinaryong session ay naging sandali ng katotohanan na tumama sa lahat. Sumandal si Judge Frank Caprio. Pinagsiklop ang kamay, kumikinang ang mata. Nakita na niya ang napakaraming tao sa mismong pwesto na iyon, nagmamakaawa. Pero hindi pa niya nakita ang world champion, senador, at higit sa lahat, lalaking ganitong mapagkumbaba, na nagsasalita hindi para sa sarili kundi para sa walang kapangyarihan. Makapal ang emosyon sa hangin. At dumating ang huling salita ni Manny sa sandaling iyon. Your Honor, alam ko matibay ang batas, pero alam ko rin na mas pinatitibay ito ng awa. Sumabog ang buong courtroom, hindi pa sa palakpakan, kundi sa hingal, sa gulat na katahimikan, sa uri ng paghangang nag-iiwan ng permanenteng marka sa kaluluwa. At habang umuupo si Judge Caprio, madalas kumurap, halatang pinipigilan na ang luha. Nakakita na ba kayo ng taong gumagamit ng impluensya para tulungan ang mahihirap? Mag-comment sa baba at sabihin kung saan kayo nanonood nito. Nanatili ang katahimikan sa courtroom ni Judge Frank Caprio na parang makapal na ulap. Umalingaw pa rin ang mga salita ni Manny Pacquiao. Ang awa ang nagpapalakas sa batas. Higit pa ito sa pahayag. Hamon ito. Pakiusap at katotohanan na pinagsama. Malumanay na linawin ni Judge Caprio ang lalamunan para makabawi ng composure. Miss Pacquiao, sabi niya ng mahina, marami na akong narinig na nakatayo sa harap ko, pero hindi katulad nito. Nagsasalita ka hindi lang para sa isang pamilya, kundi para sa milyon-milyong nakaranas ng hirap. Please continue. At nagpatuloy si Manny. Lumapit siya, nanatiling kalmado ang boses pero may intensity na kumukuha ng buong kwarto. Your Honor, noong bata pa ako sa Pilipinas, sobrang hirap namin na minsan pinipili ng nanay ko kung sino sa amin ang makakakain sa araw na iyon. Una, lumaban ako hindi para sa glory, kundi para lang mabuhay ang pamilya ko. Bawat suntok ko ay para magkaroon ng kanin sa mesa namin. Bawat tagumpay ay para sa kanila. Nakabitin ang lahat sa bawat salita. Marami ang nakakita ng highlights ng boxing career niya. Ang knockouts, belts, sigawan. Pero ito ang side ni Manny na bihirang makita. Mahina raw tao. Nagpatuloy siya, kapag tinitingnan ko ang pamilyang ito na nahihirapan sa multa na hindi nila kayang bayaran, nakikita ko ang sarili ko. Nakikita ko ang nanay ko. Nakikita ko ang milyon-milyong bata na lumaking akala nila laban sa kanila ang mundo. At tinatanong ko sa sarili ko, kung naharap ako, hindi lang sa kahirapan kundi sa justice system na parurusahan ako, dahil lang mahirap ako, narito pa kaya ako ngayon? Muling may hingal sa courtroom. May binulong ang isang binatilyo sa likod, para sa lahat ang sinasabi niya. Pinunasan ng matandang babae ang luha.
Kahit ang mga officer sa gilid ay gumalaw ng hindi mapakali, halatang naantig. Ang mga anak ni Manny, tahimik na nakaupo sa tabi ng asawa, tumingin sa ama nila ng malaki ang mata. Palagi nilang kilala ang ama bilang champion sa ring, pero ngayon, ibang uri ng fighter ang nakikita nila, gumagamit ng salita, hindi kamao. Sumandal si Judge Caprio, siko sa bench, baba sa pinagsiklop na kamay. Kumikinang ang mata, at sa unang pagkakataon, parang marupok ang karaniwang kalmado niya. Lumambot ang tono ni Manny. Your Honor, alam ko kailangang respetuhin ang batas. Walang batas, chaos. Pero alam ko rin na batas na walang habag ay maaaring maging sandata laban sa mga taong dapat nitong protektahan. Kaya narito ako ngayon, hindi humihingi na labagin ang batas, kundi ito pa rin ang mas mataas na layunin nito, hustisya na may awa. May katahimikan na naputol lang ng mahinang iyak sa likod. Nagbago ang tensyon sa mas malalim. Kolektibong empasya. Parang lahat ay nakita ang sarili sa kwento ni Manny, kahit nakaranas man lang ng gutom, injustice, o simpleng sakit ng pagiging maliit ang tingin. At huminto si Manny. Tumingin siya sa pamilyang nahihirapan na nakaupo ng kinakabahan sa unahan, ang mismong taong ipinagtanggol niya. Izon ang damit, pagod ang mukha. Mahigpit ang hawak ng nanay sa kamay ng anak, parang takot na husgahan hindi lang ng court kundi ng mundo. Bahagyang naputol ang boses ni Manny habang muli siyang nagsalita. Tingnan ninyo sila, Your Honor. Hindi sila kriminal. Hindi sila delikado. Mahirap lang sila. Kung dudurugin natin sila ng parusa, hindi natin pinapanatili ang hustisya. Pinapatay natin ang pag-asa. At kapag namatay ang pag-asa, talo ang lipunan. Parang kulog ang mga salita. May ilang tahimik na pumalakpak bago mabilis tumigil, hindi sigurado kung tama. Hindi sila pinagalitan ni Judge Caprio. Isinara lang niya saglit ang mata, bahagyang nanginginig ang balikat. Nang buksan ulit, nakatitig siya kay Manny, at sa isang saglit, hindi boxing champion o senador ang tinitingnan niya. Isang gutom na batang lansangan noon. Lalaking umangat hindi sa pagtapak sa iba, kundi sa pag-angat sa kanila. Malumanay na tinapos ni Manny, halos bulong. Hindi bulag ang hustisya, Your Honor. Nakakakita ang hustisya, at kapag nakakita ito ng pagdurusa, hindi ito dapat tumalikod. Lubusang tahimik ang kwarto. Nanginginig ang mga kamay na nagre-record ng cellphone, parang alam ng teknolohiya ang bigat ng sinabi. Gumalaw si Judge Frank Caprio sa upuan, pulang-pula na ang mata. Kinuha niya ang tissue, pinunasan ang gilid ng mata. Nakita na siyang emosyonal noon ng courtroom. Legendary ang habag niya, pero hindi katulad nito. Sinubukan niyang magsalita, hindi matatag ang boses. Enris Pacquiao, ang mga salita mo, huminto siya, nilunok ng malalim, nanginginig ang labi. Ipinapaalala mo sa akin kung bakit ko pinili ang upuang ito. Para maglingkod, hindi lang magparusa. Para umintindi, hindi lang maghusga. Sumabog ang audience, may malumanay na pumalakpak, ang iba pinunasan lang ang luha. Ang pamilyang nasa gitna, nakaupo ng hindi makapaniwala sa nakikita. At si Manny, simpleng yumuko lang ng may kababaang loob, parang nabawasan ang bigat ng pakiusap niya. Hindi pa tapos ang sandali, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na lang lugar ng batas ang courtroom. Naging santuwaryo ito ng katotohanan, awa at pagkatao. Pero ano ang susunod? Walang nakapredict. Makuryente ang hangin sa courtroom. Parang martilyo sa bato ang mga salita ni Manny Pacquiao, nagbukas ng emosyong itinago ng marami. Pero ang susunod ay magpapadaloy ng luha. Saglit, hinostage ng katahimikan ang kwarto. Nakaupo si Judge Frank Caprio nang hindi gumagalaw, kumikinang ang mata, habang si Manny ay nakatayo ng may tahimik na dignidad ng taong nagsabi lang ng katotohanan. At dahan-dahan, nagsimula ang bulungan sa mga upuan. Si Manny Pacquiao yan, ang boxing legend, senador ng Pilipinas. World champion siya, at narito siya lumalaban para sa pamilyang ito. Parang apoy na kumalat ang realization. May mga pumasok na hindi siya nakilala. Para sa kanila, ordinaryong tao lang na nakatayo sa harap, humihingi ng awa. Pero ngayon, habang nagiging malinaw, doble ang bigat ng sandali. Hindi ito basta sino. Global icon ito. Ngunit narito siya, mapagkumbaba na parang walang halaga ang fame niya. May batang humila sa manggas ng ama at bumulong, tatay, yung fighter na pinapanood natin sa Giyan.
Tumango ang ama, malaki ang mata na parang hindi rin makapaniwala. Sa wakas, sumandal si Judge Caprio, mahina at parang may paggalang ang boses. Miss Pacquiao, amin ko, kilala kita, pero hindi ko inaasahan ito. Hindi dito, hindi sa courtroom ko. At gayon paman, parang dapat talaga narito ka ngayon. Sumang-ayon ang crowd sa bulungan. Parang itinakda ng tadhana ang sandaling ito. Judge na kilala sa buong mundo sa habag. Nakipagtagpo sa fighter na kilala sa kababaang loob. Dalawang magkaibang mundo na nagsama sa iisang layunin. Hustisya na may awa. Pero hindi ngumiti si Manny. Hindi siya tumango ng mayabang. Malumanay lang siyang umiling at sinabi, Your Honor, hindi po ako narito bilang champion. Narito ako bilang taong naalala ang gutom, naalala ang paghusga, naalala ang hirap mabuhay. Walang saysay ang titulo at belt dito. Ang mahalaga ay pagkatao. Mas malakas pa sa anumang suntok niya ang mga salitang iyon. Nakikita ang gulat sa mga tao. May nagtakip ng bibig sa hindi makapaniwala. Ang iba, yumuko lang habang umiinit ang luha. Ang pamilyang nahihirapan sa unahan, hindi na nakapagpigil. Tinakpan ng nanay ang mukha, malayang tumulo ang luha habang inakbayan siya ng asawa ng nanginginig. Ang maliit na anak, hindi lubos na naiintindihan ang lalim, hinawakan ang kamay ng nanay at bumulong, Mama, tinutulungan tayo niya. Tinanggal ni Judge Caprio ang salamin at inilagay sa bench. Bahagyang nanginginig ang kamay habang pinupunasan ang mata. Nakita na niya ang libu-libong kaso, na antig ng maraming beses, pero iba ito. Hindi lang ang pakiusap, kundi sino ang nagsasabi nito, isang taong may dahilan para malayo sa ordinaryong hirap, ngunit piniling tumayo sa gitna nito. Naputol ang boses ng judge habang muli siyang nagsalita. Miss Pacquiao, ipinaalala mo sa akin ang sinabi noon ng tatay ko. Sabi niya, anak, kung bulagin ka ng batas sa habag, nabigo ka bilang judge. Ngayon, ibinalik mo sa akin ang mga salitang iyon ng mas malakas kaysa inaasahan ko. Malumanay na pumalakpak ang audience, hindi na nakapagpigil ng admirasyon. May tumayo pa, pero mabilis umupo ulit sa paggalang. Hindi malakas ang tunog, pero puno ng sinseridad ng mga pusong labis na naantig. Bahagyang lumingon si Manny sa crowd, tapos kay Judge Caprio ulit. Kalmado ang mata, pero may bagyo ng empatya sa likod. Your Honor, sabi niya, malalim at matatag ang boses. Hindi ko hinihingi na yukuin ang batas. Hinihingi ko na ipakita mo sa mundo na maaaring magsama ang batas at pag-ibig. Na hindi pinapahina ng awa ang hustisya. Pinupuno nito. Nahuli ang hininga ng judge. Nanginginig ang labi habang sinusubukang sumagot, pero nabigo ang mga salita. Tumingin siya sa mga papel sa harap. Malabo ang paningin sa luha na hindi na mapigilan. Nakuha ng cellphone camera ang bawat segundo. Nakabitin ang audience, alam na nakakasaksi sila ng kasaysayan. Hindi legal president, kundi human president. Sandali kung saan yumuko ang batas sa habag at ipinaalala ng champion sa mundo kung ano ang tunay na tagumpay. Sa wakas, bumulong si Judge Caprio, naputol ang boses. Miss Pacquiao, nanalo ka na. Hindi dito sa courtroom, kundi sa puso ng lahat dito. Sumabog ang kwarto, hindi sa ingay, kundi sa makapangyarihang katahimikan na puno ng paghanga. Umiyak ng hayagan ang mga tao. May nagdasal. Ang iba, nakatitig lang kay Manny na parang ayon lang talaga siya nakita. At si Manny, muling yumuko, kasing humble noong pumasok siya. Para sa kanya, hindi ito victory lap. Tungkulin na natupad, pero hindi pa tapos ang sandali. Kailangan pa ng ruling ng judge, at ang mga salitang susunod niya ay hindi lang magpapasya sa kapalaran ng isang pamilya, kundi umalingaw ng malayo sa maliit na courtroom na ito. Ang desisyon ni Judge Caprio pagkatapos marinig ang pakiusap ni Manny ay nagpaiyak sa buong courtroom. Nakaupo si Judge Frank Caprio nang hindi gumagalaw, nakapatong ang salamin sa bench, kumikinang ang mata sa luha na hindi na maitago. Parang nasuspinde sa oras ang buong courtroom, naghihintay, sabay na humihinto ang hininga. Nayanig na ng mga salita ni Manny ang kwarto. Pero habang naghahanda siyang magsalita ulit, alam ng lahat na darating ang climax. Maliit na hakbang pasulong si Manny, matatag ang boses pero puno ng raw emotion. Your Honor, nakatayo ako sa harap ninyo, hindi para questionin ang batas, kundi para ipaalala sa atin lahat ang layunin nito. Hindi ginawa ang batas para sirain ang mahina.
ginawa ito para protektahan sila. Kung hindi naglilingkod ang batas sa tao nang may fairness at habag, wala na itong ibang saysay kundi isa pang tanikala ng pang-aapi. Malalim ang tumama ng mga salita. Pinunasan ng pamilya sa unahan ang luha, labis na naantig na ipinagtanggol sila ng global icon na parang kapamilya niya. Humagulgol ng mahina ang nanay, bumulong, "Salamat, Panginoon." Habang nakatitig ang ama kay Manny nang hindi makapaniwala, hindi maunawaan kung paano nakarating sa kanilang desperadong sitwasyon ang ganitong grasya. Nagpatuloy si Manny, mas malakas na ang boses, commanding ng walang arrogance. "Your Honor, nakipaglaban ako sa ring kung saan harap-harapan ang kalaban ko. Alam ko ang lakas nila. Alam ko ang suntok nila. Pero ang pinakamahirap na laban ko ay hindi sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Nasa dilim ng kahirapan, gutom at kawalan ng pag-asa. At hindi ko nag-iisa ang panalo sa mga laban na iyon. May nagpakita sa akin ng kabaitan. May nagpakita ng awa." Huminto siya, tinanawan ang courtroom. "Ang awa na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para umangat, lumaban, maging ang taong nakikita ninyo ngayon. Kung wala noon, wala na lang akong isa pang nakalimutang kwento ng mahirap na batang nawala sa desperasyon." Sa puntong iyon, hindi na nakapagpigil ang audience. Malaya ang luha. Kahit ang mga officer sa gilid, yumuko ng may tahimik na respeto. Pinindot ng testimony ni Manny ang bawat kaluluwa sa kwarto. Kinuha ni Judge Caprio ang isa pang tissue, nanginginig ang kamay. Naputol ang boses habang bumulong, "James Pacquiao, nagsasalita ka na parang buong mundo ang dinadala mo sa balikat." Malumanay na tumango si Manny. "Dinala ko ang parte ko ng bigat, Your Honor, at kaya kapag nakita ko ang pamilyang ito, hindi ako makatahimik dahil ang hindi pansinin ang sakit nila ay pagtanggi sa sarili kong nakaraan. At kung itatanggi ko kung saan ako galing, hindi ko karapat-dapat ang mga blessing ko ngayon." Malayang tumulo ang luha ng judge ngayon, sa pisngi habang pinanonood ng courtroom ng may gulat na paggalang. Hindi pa nakitang ganito ka-emotional ang lalaking kilala sa karunungan at restraint. Lumambot ang boses ni Manny, pero mas tumagos pa ang mga salita. "Hindi lang sa parusa natin masusukat ang hustisya. Dapat din sa pag-asang ibinibigay nito sa walang pag-asa. Hindi martilyo ang kailangan ng pamilyang ito. Kailangan nila ng kamay. Kamay na mag-aangat para makatayo sila at balang araw, aangatin din ang iba." Sumabog ang crowd sa tahimik na hagulgol at tango ng pagsang-ayon. May babae sa second row na bumulong, kasaysayan ito. Pinunasan ni Judge Caprio ang mata, sinusubukang patatagin ang sarili, pero nagpatuloy si Manny, ang huling mga salita na parang finishing blow, mahinahon pero hindi maitatanggi. "Your Honor, napanalunan ko ang world titles. Narinig ko ang sigaw ng milyon-milyon. Nakatayo ako sa tabi ng mga presidente at hari, pero wala sa mga iyon ang mahalaga dito. Ito ang mahalaga. Kung hindi natin maipakita ang awa sa pinakamahina sa atin, nawala na ang tunay na kahulugan ng hustisya. At kung may saysay man ang mga salita ko, hayaan ninyong ipaalala nila na hindi kahinaan ang awa. Ang awa ang kapangyarihan, ang pinakadakilang kapangyarihan na maaari nating gamitin." Lubusang tahimik ang kwarto. Walang gumalaw. Kahit malakas huminga ay wala. Parang nag-ensanto ang mga salita ni Manny sa buong silid. At nangyari ito. Si Judge Frank Caprio, hindi na nakapagpigil, ibinaba ang ulo sa mga kamay at umiyak ng hayagan. Ang pagkakita sa compassionate judge na hinahangaan sa buong mundo, napaiyak ng pusong pakiusap ng mapagkumbabang champion, winasak ang natitirang composure sa courtroom. Malayang umiyak ang mga tao. May naghawak ng kamay ng mahal sa buhay. Ang iba, hinayaan lang tumulo ang luha, alam na nakakasaksi sila ng kakaiba. Ang pamilya sa gitna, walang tigil ang iyak, labis sa pasasalamat, ginhawa, at kaalaman na may tumayo para sa kanila sa mundong madalas hindi pinapansin ang hirap nila. At si Manny, hindi siya nagtaas ng boses sa tagumpay. Hindi siya ngumiti o nagmalaki. Simpleng ibinaba ang ulo, pinagsalikop ang kamay, mapagkumbaba ang postura. Para sa kanya, hindi tagumpay ito. Serbisyo ito. Pagkumpleto ng tungkulin na mas malaki kaysa sa kanya. Sa wakas, itinaas ni Judge Caprio ang ulo. Basa ng luha ang mukha, naputol ang boses habang bumubulong ng mga salitang umabot sa buong courtroom. James Pacquiao, ipinaalala mo sa atin lahat na ang tunay na hustisya ay hindi lang sa batas,
kundi sa puso. At para roon, nagpapasalamat ako. Sumabog ang courtroom, hindi sa palakpakan, kundi sa tunog ng mga pusong nabuksan. Naabot ang climax. Malapit nang malaman ng mundo kung ano ang nangyari dito. At ang tunay na pagkakakilanlan ni Manny ay nabunyag sa mga hindi pa nakakaalam. At hindi makakalimutan ang reaksyon ng courtroom. Kumikinang pa rin ang luha sa pisngi ni Judge Frank Caprio habang nakaupo ang courtroom sa gulat na katahimikan. Nananatili sa hangin ang mga salita ni Manny Pacquiao na parang alinggaw sa katedral. Walang gustong sirain ang sandali. Kahit ang kaluskos ng papel o paglinaw ng lalamunan ay wala. Tapos mula sa likod, may bumulong ng sapat na malakas para marinig ng iba. Si Manny Pacquiao yan, ang champion ng bayan. Parang apoy na kumalat. Sumali pa ang iba pang boses. Hindi lang tao yan. World champion boxer, senador, philanthropist. Agad nag-ingay ang buong courtroom sa realization. Ang mga hindi siya nakilala noong una siyang pumasok, ngayon malaki ang mata sa pagtitig sa kanya. Isipin na ang taong umangat mula kahirapan hanggang tuktok ng global fame ay nakatayo rito, lumalaban hindi ng kamao, kundi ng kababaang loob para sa pamilyang hindi kilala ng karamihan sa mundo. Ang pamilya mismo halos hindi makapaniwala. Ang nanay, mahigpit pa rin ang hawak sa anak, bumulong sa luha. World champion at nagsalita para sa tin. Inilagay ng ama ang kamay sa dibdib, umiiling na parang hindi sasapat ang mga salita para ilarawan ang nangyari. Sumandal si Judge Caprio, halatang naantig. Itaas niya ng mahina ang kamay, tinawag ang katahimikan habang lumalaki ang bulungan. Nang bumalik ang tahimik, naputol ang boses niya sa pagsasalita. Nanginginig pero determinado. Si Pacquiao, simulan niya. Pumarito ka ngayon hindi para ipagtanggol ang sarili mo, hindi para mag-claim ng special treatment, kundi para tumayo para sa mga hindi makatayo para sa sarili nila. Ipinapaalala mo sa courtroom na ito, at marahil sa mundo, na hindi kahinaan ang awa. Lakas ito at hustisya na walang awa ay hindi hustisya. Huminto siya, tinanawan ang courtroom, tapos ibinalik ang tingin sa pamilyang nahihirapan. Tungkol naman sa pamilyang ito, ang hatol ng court na ito ay maihabag. Dismissed ang multa. Hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa nararapat sa inyo. Fairness. Parang kulog ang paglandas ng mga salita. Hingal ang pamilya, labis na naantig, at sumabog sa hagulgol ng ginhawa ang nanay, mahigpit na niyakap ang anak. Tinakpan ng ama ang mukha, hindi makapaniwala sa narinig. Sumabog ang audience, hindi sa wild cheering, kundi sa pusong palakpakan, umahon na parang alon ng pasasalamat. May tumayo na malumanay na pumalakpak, ang iba yumuko lang sa dasal. Hindi na courtroom ang atmosphere. Naging santuwaryo ito ng habag. Bumaling si Judge Caprio kay Manny, makapal pa rin sa emosyon ang boses. Si Pacquiao, maaaring champion ka sa ring, pero ngayon ipinakita mo sa tin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na champion sa labas nito. Mananatili sa akin habang buhay ang mga salita mo, at pinaghihinalaan ko na mananatili rin sa lahat na nakasaksi ng sandaling ito. Nakuha ng hindi mabilang na cellphone camera ang lahat. Malapit nang umikot sa mundo ang mga clip. Pero alam ng mga naroon na may nakita silang hindi lubos makukuha ng video, ang raw, unfiltered na banggaan ng hustisya at habag. Malalim na yumuko si Manny. Salamat po, Your Honor. Hindi po ako pumarito para sa recognition. Pumarito ako dahil alam ko kung ano ang magdusa. At alam ko kung ano ang ibig sabihin kapag may nagpakita ng kabaitan sa pinakamadilim na panahon. Si Judge Caprio, pinupunasan pa rin ang mata, nakangiti ng mahina. At iyan, si Pacquiao, ang dahilan kung bakit mas mabuti ang courtroom na ito, at ang mundo, dahil narito ka ngayon. Lumakas ang palakpakan, hindi na napigilan. Ang mga officer na karaniwang matigas at tahimik, malumanay na pumalakpak sa uniform. Pinunasan ng mga bystander ang luha habang nagfi-film ng nanginginig ang kamay. At sa gitna ng lahat, ang pamilya umiyak ng hayagan, nabawasan ang bigat sa isang saglit ng habag at hustisyang magkasama. Habang lumalaki ang ingay, nanatiling tahimik si Manny. Walang itinaas na kamao sa tagumpay, walang mapagmataas ng ngiti, simpleng mahinang yumuko lang, na parang ipinaalala sa lahat na ang kababaang loob ang tunay na korona ng tagumpay. Nang humupa ang palakpakan, muling tumingin si Judge Caprio sa pamilya.
Hindi lang dinedismiss ng court na ito ang kaso ninyo, sabi niya ng mahina. Ipinapadala kayo pasulong na may pag-asa. Tanggapin ang awa na ito, hindi bilang regalo, kundi bilang paalala, kapag malakas na ulit kayo, aangatin ninyo rin ang iba tulad ng inangat kayo ngayon. Tumango ang pamilya sa gitna ng luha, bumulong ang nanay, gagawin po namin, Your Honor. Gagawin po namin. At ganoon na lang, bumagsak ang gavel. Case dismissed. Pero ang naig liver ay higit pa sa legal ruling. Aral ito na malapit nang matutunan ng buong mundo. Hindi natapos ang sandali sa courtroom na iyon. Ang susunod na nangyari ay nag-viral sa buong mundo, ikinalat ang mensahe ni Manny ng hustisya at habag sa milyon-milyon. Nang tumama ang gavel ni Judge Caprio sa bench, tapos na ang kaso, pero bagong simula pa lang ng sandali. Ang maliit na courtroom sa Providence ay naging birthplace ng kwentong magre-ripple sa buong mundo. Habang lumalabas ang mga tao, cellphone sa kamay, nag-a-upload na ng clips sa social media, may pakiramdam na may historic na nangyari. Paglabas ni Manny Pacquiao sa sikat ng araw, mas mabilis na kumalat ang video ng speech niya kaysa inaasahan ng sino man. Sa ilang oras, nagsimula nang mag-trend ang mga hashtag, Mercy Strength, Pacquiao in Court, at Simpleng Respect. Milyon-milyong tao sa iba't ibang kontinente ang nanonood ng mga salita ni Manny. Nanonood kay Judge Caprio na pinupunasan ang luha, nanonood sa pamilya na nagyakapan habang nababawasan ang bigat nila. Agad itong kinuha ng news outlets. Lumabas ang mga headline. Pinaiyak ni Manny Pacquiao si Judge Frank Caprio, emotional na courtroom moment. Mula sa boxing ring hanggang courtroom, ipinaglaban ni Pacquiao ang hustisya ng may kababaang loob. Aral sa awa, viral video ni Manny Pacquiao nag-inspire ng milyon-milyon. Bumuhos ang comments sa ilalim ng video. Mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay, estudyante, manggagawa, magulang, kahit leader, nag-share ng saloobin. May sumulat, hindi ako nanonood ng boxing, pero knockout ako sa mga salita ng lalaking ito. Isa pa, hustisya na walang awa ay hindi hustisya. Higit pa sa champion si Pacquiao. Boses siya ng pag-asa. Sa Pilipinas, bayan ni Manny, mas emosyonal ang reaksyon. Puno ang community halls, simbahan, at cave, pinapatugtog ulit ang video sa malalaking screen. Marami ang umiyak, nakikita ang sariling hirap sa pamilyang ipinagtanggol ni Manny, at lumaki ang pride habang pinapanood ang isa sa kanila na nagdadala ng kwento nila ng may dignidad. Kahit sa mga lugar na hindi pa napuntahan ni Manny, nag-resonate ang mga salita niya. Sa mga classroom, pinatugtog ito ng teachers para pag-usapan ang fairness at pagkatao. Sa opisina, ibinahagi ito ng mga manggagawa para ipaalala na maihabag pa sa mundo. At sa mga courtroom sa buong mundo, tahimik na nag-reflect ang mga judge sa balance ng batas at awa. Samantala, nakausap ni Judge Caprio ang mga reporter sa labas ng courthouse. Mahina pa rin ang boses, pula pa ang mata mula sa naunang luha. Maraming kaso na ang nakita ko sa mga taon ko, pero ang ipinaalala sa atin ngayon ni Manny Pacquiao ay kailangan nating lahat marinig. Hindi lang rules ang batas. Tao ito. At sa likod ng bawat desisyon may buhay. Iyan ang dadalhin ko habang buhay. Tungkol naman sa pamilya sa gitna ng lahat, nagbago ang buhay nila nang hindi nila inaasahan. Malaya sa mabigat na bigat ng kaso, lumabas sila ng courthouse hindi lang may ginhawa, kundi may bagong pag-asa. Sa interview ilang araw pagkatapos, sinabi ng ama, akala namin mag-isa kami, pero may champion na tumabi sa atin. Higit pa sa kalayaan ang binigay niya sa amin. Binigyan niya kami ng dignidad. Pero marahil ang pinakamakapangyarihang sandali ay galing mismo kay Manny. Mahinahon siyang nakausap ng press, tinanggihan ang papuri. Hindi po ako hero, sabi niya ng tahimik. Tao lang ako na nakakaalam kung ano ang magdusa. Kung may boses ako, gagamitin ko ito para ipaalala sa iba na kailangang magsama ang awa at hustisya. Yun lang po. Umabot sa tens of millions ang reach ng video. Ibinahagi ito ng mga celebrities. Ginamit sa kote ng mga aktivista. Binanggit sa speech ng mga leader. At ordinaryong tao, mga taong hindi pa nakapunta sa courtroom, nakahanap ng lakas para maniwala na mailugar pa ang kabaitan sa mundo. Hindi nakaligtaan ng sino man ang irony. Si Manny Pacquiao, ang taong nagbuo ng legacy sa kamao, ngayon ay nagbago ng mundo sa mga salita niya. At kaya, nakaukit sa collective memory ang kwento ng araw na iyon,
hindi lang bilang dismissed na kaso sa courtroom, kundi bilang global reminder kung ano talaga ang kahulugan ng hustisya. Dahil sa gitna ng lahat ay simpleng katotohanan. Maaaring gabayan tayo ng mga batas, pero ang habag ang nagdedepina sa atin. Kung naniniwala kayong hindi dapat husgahan ang tao sa hitsura, status, o sitwasyon, kundi sa pagkatao niya lang, ay type ang P-Respect sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kwentong nagbibigay ng pag-asa at hustisya.